Sa hinaba-haba ng paghihintay, makatatanggap na sa wakas ng kompensasyon galing sa gobyerno ang mga human rights victim noong rehimeng Marcos. Aprobado na sa Senado ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. Pirma na lang ni Pangulo Aquino ang kulang. At live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Jiggy, higit pa nga daw doon sa matatanggap na compensation o bayad nitong mga biktima ng human rights violations. Isa raw sa pinakamahalagang aspeto nitong bagong batas ay yung formal na pagkilala ng Estado na may mga nangyaring pang-aabuso noong panahon ng martial law. Community organizer nung panahon ng martial law si Ben. Napasali siya sa grupong Kabataang Makabayan dahil dinedemolish noon ang lugar nila sa Tatalon, Quezon City. Kala niya raw sukdulan na ang naranasan niyang torture noon nang mahuli ng militar. Yun pala pati kanyang misis sa magtatatlong buwang buntis noon, pinahirapan din. Nung araw, nirelease na siya. Kaya lang, nung nirelease siya, bingi. At saka yung tuhod niya sa sipa. Pero bingi siya dahil sa pagganon. Sa lahat ng na-experience, ano yung pinakamahirap? Yung dinala ko sa safe house, talagang mga 4 na beses ako nawala ng malay doon. Dahil? Yung sa gulpin nila, ay hindi sila tumigil. Siya at ang kanyang misis kasama sa mahigit 7,000 human rights violations victims o HRVV na nanalo noon sa isang class suit laban sa mga Marcos sa Hawaii at nakatanggap ng tigi $1,000. Yung una nga, ang gusto lang namin, aminin lang ng mga Marcoses in public na sila ay gumawa ng pang-aabuso. Ayaw nilang gawin yun. Napatunayan naman ng mga tao na ang martial law, hindi siya mabuti. Ngayon, sa ilalim ng naipasa ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act na hinihintay na lang mapirmahan ng Pangulong Aquino para maging batas, ang mga tulad ni Ben at kanyang misis makakatanggap ng kabayaran o compensation galing naman sa gobyerno ng Pilipinas. Ang gagamiting pambayad ay ang 10 bilyong pisong ill-gotten wealth ng mga Marcos na inilipat sa ating gobyerno ng Swiss Federal Supreme Court. Kasama sa mga makakatanggap ng bayad ang mga human rights victims mula September 21, 1972 hanggang February 25, 1986. Sa mga namatay at desaparecidos o yung mga nawawala, ang kanilang mga kaanak ang tatanggap ng kabayaran. Bubuo ng isang Human Rights Victims Claims Board na siyang magpoproseso at mag-iimbestiga ng mga aplikasyon para sa claims. Ito ang magtatakda kung magkanong ibabayad sa biktima, depende sa tindi ng naranasan nitong paglabag sa karapatang pantao. Sa ngayon, automatic nang kikilalaning biktima ang mahigit 7,000 nanalo sa kaso sa Hawaii at yung mga kabilang sa bantayog ng mga Bayani Foundation. May nakabinbin namang 6,000 pang kaso sa Commission on Human Rights. Can never compensate the torture, the suffering, the misery of both victims and their relatives. That can never really happen. But when a state, a government, goes out of its way and comes up with compliance of its obligation to give compensation or reparation to victims of human rights violations, then it speaks well of the state. Nakapaloob rin sa batas ang pagtatayo ng isang Victims Memorial Commission na isa sa pangunahing trabaho ay ang pakikipagtulungan sa DepEd at SHED para maituro sa mga eskwelahan ang mga pang-aabuso noong panahon ng martial law. Halos hugas kamay naman sa issue si Senator Bongbong Marcos, anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Wala siya sa Senado nang ma-ratify ang panukalang batas. Sa Kamara naman, tumangging magkomento ang kanyang inang si Representative Imelda Marcos. Does not no longer of course it involved the family, the Marcos family before, and the Marcos and my father's estate, but that no longer is the case. All the cases between claimants, we no longer have a legal personality when it comes to those actions. We do not send lawyers, we do not appear as a party. So again, it's between the claimants and the Philippine government now. Jiggy, pag naipatupad na yung bagong batas na yan, meron lamang 2 taon itong claims board para ma-process ang lahat ng mga application for claims. Jiggy? Maraming salamat, Ruth Cabal.